Ang Los Angeles Lakers ay pinag-uusapan sa mundo ng liga, tila nakakahiya ito para kay head coach JJ Redick dahil sa mga nakakahiyang pagkatalo. Samantala marami ang nagsasabi na itong si LeBron James ay inabutan na daw ng kanyang father time, na makikita naman sa mga nakaraang laro, hindi mapagkailan na tumatanda na si LeBron, ngunit sa nakikita ng lahat base sa kanyang mga laro ay hindi agad maliitin dito si LeBron, sa isang player normal lang minsan na hindi maganda ang laro. Sa naging laban kahapon ng Lakers kontra sa Miami Heat muling nanguna si LeBron James para sa Lakers na tumapos na merong 29 points at 5 rebounds at 8 assists, ngunit sa kabila ng mga yan natalo pa rin sila at tinambakan pa nga sa score na 134-93. Apat na magkasunod ang pagkatalo ng Los Angeles Lakers na naging tambak sila sa score na mahigit 20 points ang kalamangan ng kalaban, natalo sila sa Phoenix Suns na tambak din ang score sa mahigit 20 points gayon din sa Denver Nuggets at sa Minnesota Timberwolves. Kaya ganun na lang na sinabi ni Coach JJ Redick sa interview na nakakahiya daw ang kanilang pagkatalo. Sinimula naman ni Anthony Davis ang season sa isang MVP trajectory, ngunit nag-average lamang siya ng 18 points sa kanyang huling 7 laro, kahapon umiscore lang siya ng 8.7 rebounds at 5 assists. Literal na nakakalungkot ito para sa Los Angeles Lakers, na bumagsak sila sa kanilang mga laro, ang isa sa bumagsak sa kanila ang kanilang depensa. Ang naging problema sa kanila kadalasan ang second half na laro, noong una si Coach JJ Redick ay umani ng papuri para sa halos lahat ng kanyang ginawa bilang coach ng Lakers, ngunit ang kanyang koponan ay nasa ika-26 na pwesto sa second half net rating. Habang si Klay Thompson naman ay patuloy ang pagbabatiko sa iba't ibang social media platform, biruin nyo naman kasi sa naganap na laban ng Dallas Mavericks kontra sa Memphis Grizzlies. Sa kanyang 20 minutes playing time tumapos lang si Klay na merong 4 points, 2 rebounds at 3 assists at isang steal, na sa kanyang 5 attempt sa field isa lang ang kanyang ipinasok, at sa kanyang 3 attempt sa 3-point shot ay wala siyang naipasok. Literal na bagsak ito ang kanyang nagawa para sa Mavs, kaya ganun na lang kung manglait sa kanya ang ibang tao, na meron pang ang nagsasabi na worst contract daw itong si Klay para sa Dallas. Ngunit ito ang nakakaaliw sa kabila ng masamang pagbagsak sa laro ni Klay, umunlad ang Dallas sa 14-8 na record sa kanilang unang 22 games na laro sa season na ito, at hawak na nila ang pangatlong pwesto sa Western Conference. Ang mga laro ni Klay Thompson ay masyadong paiba-iba, merong maganda naman at meron ding hindi, naging malala pa nga kapag minamalas talaga sa court, hindi pumapasok ang mga attempt niya sa tres kahit ipilit niya. Sa naganap na laro muling nanguna si Luka Doncic na tumapos na merong 37 points, 12 rebounds at 4 assists, sinundan naman ito ni PJ Washington na merong 18 points, 8 rebounds at 7 assists, at si Derek Lively II merong 17 points at 11 rebounds, si Kyrie Irving nagtala lamang ng 10.6 rebounds at 2 assists. Sa kabila sa Memphis nanguna naman si Ja Morant na merong 31 points, 2 rebounds at 4 assists, si Desmond Bane merong 19 points, 3 rebounds at 3 assists, at si Jaren Jackson Jr. nagtala naman ng 16.7 rebounds at 2 assists.